Lisa Araneta Marcos itinurong kasabwat ni Saldico at Diskaya. Grabe to. At isang miyembro ng DPWH nabistong nagpapapuslit ng budget. Ayan yung mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya pala parang etong kaya pala todo ano sila sa kay Diskaya. Kasi baka nalaman ng ilalaglag sila. Ay, nako. Nakaramdamatan na ilalaglag na sila. Ay, nako. Oo, grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon, ha. Oo, hindi natin nakalain na etong si Sara Net. Bagay, sinabi naman na to ni ano, di ba? Ni Senator Amy Marcos na ang nasusunod lang daw at ang parang nagkukumpas daw sa ang humahawak daw ng administrasyong Marcos ay si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Diba? Sinabi ni Amy Marcos yan bago matapos yung halalan. Yung naging pasabog niya, diba? So kung totoo man tong balita na itong si Saldico at si Diskaya ay kasabwat si Lisa Araneta Marcos mapatungkol sa nakawan sa flood control, lagot na. Paktay tayo dyan. Wala talagang patutunguhan nitong issue na. So eto no, bago lahat, panoorin muna natin tong update dito kay Saldico. Kung kamusta na ba siya, kung mauuwi na ba siya sa Pilipinas. So ito, panoorin ho natin itong pahayag na to. Sentro po ng diskusyon noong nakaraang hearing po ninyo dyan sa Kamara ay kung dapat bang imbitahan si Congressman Zaldico dito po sa investigasyon ng Infra Committee sa mga issue po ng flood control projects. Can you shed light lang dito, Kong Egay? Dapat nga bang ma-subject to House probe ang inyo pong kasamahan ni si Congressman Zaldico? Alam mo, Christian, ako yung nag-motion to invite not only Congressman Saldico, who's the former chairman of the Committee on Appropriations ng 19th Congress, kundi pati si Senator Grace po na siyang dating Senate Finance Committee. Hindi naman para sila i-probe, kundi para magbigay sila ng linaw sapagkat yung mga insertions na mahigit 100 bilyon nung 2025 budget at malaki rin noong 2024 at malaki rin noong 2023. At karamihan dito ay mga flood control projects at dito nagsisimula yung mga maanomalya na mga flood control projects. At nung Oo nga pala, asan na kaya si Grace po? Bakit kaya hindi dapat humarap din dito si Grace po, ha? Vice chairman ba siya ng appropriation? Dapat si Grace po humarap din. Wala ding paramdam si Grace po ngayon, na bakit kaya? Bakit kaya walang paramdam si Grace po? Bakit? Kasi si former Secretary Iponoan sa aking interpellations, lumalabas na wala silang kinalaman sa mga proyekto na naisingit. At posible yan. Posibleng walang kinalaman si Secretary Bunuan, kalokohan yan. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala dyan na wala siyang alam. Parang si Marcos lang din yan eh. Bakit wala kang alam ikaw nga yung head, ikaw yung ulo ng departamento ng isang ikaw ang head ng DPWH. Hindi mo alam na ninanakawan ka? Hindi mo alam na may nakawan na nangyayari sa opisina mo? Sino ba mapuputukan pag nabisto yan? Di ba ikaw? Ikaw yung ikaw yung secretary, ikaw yung head ng isang kumpanya. Halimbawa, sa kontraktor, sino ba na puputukan pag may anomalya sa ginawa ng kontraktor sa isang building?
Di ba, una yung mismong engineer, di ba yung contractor? Oh, ganun lang din sa DPWH eh. Anak ng teting, kaya ako hindi ako naniniwalang walang alam dito si Bunuan. Kalokohan yun. Hindi niya namamalayan na meron nangyayaring singit-singit na bagbayad pag ano dyan sa sa DPWH. Anong silbi niya? Sekretary siya. Hindi nila alam kung saan ang galing program of work o kung paano ito na ponduhan sa ating yearly Kalokohan yan. 2023 hanggang 2025. Kalokohan yan. Gusto ko lang malaman mula sa kanila kung paano ito nakapasok. Sino yung mga proponent at kung ito ba may mga dokumento na naisumite sa kanilang mga committee. At naniniwala ako na sila ang unang dapat makaalam sapagkat sila yung committee chairman at yung nagproseso nito ay yung kanilang mga staff members. At pinirmahan naman nila ito kaya dapat lamang na alam nila at magbigay linaw sila. Para naman kay Congressman Saldico, tingin ko ito ay isang malaking responsibilidad para sa kanya para ihayag sapagkat nakataya dito hindi lamang yung kanyang reputasyon kundi yung reputasyon mismo ng mababang kapulungan. Pero kung ang sinasabi po kasi ng ilang congressman like si Representative Terry Redon na baka hindi tamang venue itong House Infrastructure Committee at baka dapat ilapit itong concern sa House Appropriations Committee dahil nga sa ngayon ang pinag-uusapan dito ay yung sa flood control projects kong. Lalo ko, na-distract ako sa kay ate. Kaya nga, paano magkakaroon ng flood control project kung hindi naisingit ito? Dahil hindi naman ang gumawa ng mga flood control programs ay yung DPWH. Maliwanag ito sa aking interpellation kay Secretary Monoan. Kung hindi sila ang gumawa, saan galing ito? At yan na pala, galing na para mismo din sa iyo kung So malabo na walang kinalaman dito si Secretary DPWH Bunuan, kalokohan yun. Oo, so hanggang dyan lang yung video na yun. Hindi ko mahanap yung ano niyan, yung full pero dito tayo Dito tayo sa isang panayam mapatungkol sa pamilyang Diskaya. Oo, sana dito walang background music, yung kanina meron eh. Pamilyang Diskaya hindi nabigyan ng due process. Pagbawi ng mga lisensya ng mga kumpanya nito. Ito, panoorin natin ito. Legal Counsel ng mag-asawang Pacifico Curly at Cesar Attorney. Magandang tanghali po. Kahapon po ay pinagbabato po ng putik at inisprayan pa po ng pintura yung nagbandal pa po. Kamusta na po, Attorney? Ire-ready nyo na ho ba? Meron na ho ba kayo nakahanda na mga reklamo o kaso laban po doon sa mga nagsagawa po ng ganyan pong aktibidad sa naturang lugar po, Attorney? Yes po, Sir Drew. Naghahanda na po ang legal team para sa pagsasampa ng kaukulang Doy, nawala. Apo. Nawala. Puputol si Attorney. Balikan natin Napuputol si Attorney. Bago tayo magtungo doon sa mga issue pa, no, ng pasadaan muna Forward natin. Intindihan po natin na kayo po ay talaga rally kahapon po. Apo. At medyo nakakalungkot po at gumamit po sila ng dahas, pananakot, vandalism at pagsira po sa gate ng opisina ng St. Gerard building. Opo. Opo. Attorney, kanina naman ho ba ay naging maayos naman po? Wala na ho bang hindi na ho ba naulit yung mga ganun pong aktibidad, yung ganun pong insidente, ika? Sa report po galing sa St. Gerard building kasi wala po ako doon. Okay. Maayos naman daw po, so nagpapasalamat po ako sa ating mga kaibigan sa progresibong grupo na mapayapa po silang naglunsad ngayon ng kanilang rally. Opo. At may pahayag ang kanilang saloobin tungkol po sa nangyayari ngayon dahil ang issue po natin ngayon ay sa flood control project po. Opo.
Unahin ko po muna, speaking of flood control project, yung investigation nga pala, ano po, attorney. So, dadalo na rin po si Ginoong Pacifico Curly Discaya sa susunod po na pagdinig. Opo, nag-uusap po kami kahapon ng personal. Sinabihan niya ako na samahan ko daw siya sa Monday dahil dadalo siya sa patawag ko at tatalima siya sa supina ng ating Senate po. Alright, opo. So, yan, pinasapina na po siya, bali Monday, meron naman tayong panibagong hearing. Pero doon po ba sa sinasabi ho ng inyo pong kampo? Kasi kahapon po, or nung isang araw, meron pong inilabas po, kasi yung siyam po na kumpanya, ano po, may inilabas pong desisyon at ang PICAB na bawiin yung lisensya po nito pong mga kumpanya na pag-aari po ng pamilya Discaya. Ano pong reaksyon niyo po rito, Attorney Samaniego? Yes po, totoo po yan na binawi. Nakakalungkot po kasi may pending hearing po sa PICAP tungkol nga dyan po sa mga aligasyon na may problema sa lisensya ang mga kumpanya ng pamilya Discaya. Pero nag-file po kami ng motion for an extension of time to submit documents po na hinihiling ng PICAP. Sobra po kasing napakarami. 30 days po yung hiniling namin kasi sa siyam na korporasyon po, 30 days hinihingi po lahat, hinihingi po nila lahat ang dokumento. Yan po ay bago po kami pumunta sa Senate nung nakaraang hearing. Nagulat na lang po kami dahil bigla na lang nilang kinancel yung PICAP licenses Opo. ng siyam na korporasyon. At ang basihan po nila ay yung testimony daw ni Ma'am Sara doon sa Senate. Ako po bilang abogado, dapat po yung dokumento po ang pagbabasihan. Kasi po, nabanggit ko na po sa mga una ko pong interview na si Ma'am Discaya po, si Ma'am Sara Discaya ay nag-divest na sa 8 korporasyon at ang hawak na lang niya ay ang Alpha and Omega. Ngayon po, tungkol naman po dun sa nabanggit ni Ma'am Sara na sabay-sabay ko minsan silang nagdididing, gusto ko lang pong klaruhin na base po sa dokumento ay hindi po nangyayari yun. So, siguro po dahil po pagod na si Ma'am, walang tulog, pressured, so naging mix up na po yung pangyayari sa kanya. Hindi niya nabantayan yung mga tamang tanong, hindi niya nasundan. So yun po yung naging dahilan. Pero nandyan na po yan, nasabi na po ni Ma'am yun sa Senado, hindi na ho natin matatanggal yon. Kaya ako naman po bilang abogado, nag-i-explain po ako base po sa dokumento. Alright, so sa makatwid, apela ho kayo, attorney, ano po? Apela po kami sa desisyon ng PICAP, sir. Magpapile kami ng motion for reconsideration. Ngayon, pag hindi po pinagbigyan, meron pa naman po tayong other avenues, legal avenues, para po ma-reverse yung decision ng PICAP. Alright, so tama, no? 30 days, so 1 month ho yan. Alright, yun lang po. Opo, 30 days po yung motion na hiningi namin before nung magkaroon ng Senate hearing. Before? Para i-submit Opo. lahat, para i-submit lahat yung mga dokumentong napakaraming hinihingi ng PICAP po. So, hindi naman po kagyat na makapag-comply kami. Hindi pa ho naglalapse yung 30 days. Finansila na ho yung siyam na lisensya po. Kaya, ang sabi ko nga po sa mga interview ko na yung kliyente po ay wala pong due process na naibigay sa kanila. Alright. Doon naman po tayo, Attorney Samaniego, sa mga luxury vehicles. Tama po ba 28 or meron pang iba pang luxury vehicles na hinahanap ang Bureau of Customs? Sir Drew, gaya po nung sinabi ni Ma'am Sara sa Senate hearing, 28 luxury cars po. Duly accounted na po lahat ng ating Bureau of Customs po. Nandun po sa garahe ng St. Gerard. Those vehicles were cordoned off, marked and sealed. Alam nyo, may ano ko dito, may nababalitaan ako. Hindi ko lang alam kung totoo Pero parang ano daw to, parang tawag dito ay isang
palabas nga lang daw. Tapos parang babalik din naman agad to, ibabalik naman daw ito sa Diskaya. Kasi nga 'di ba may nababalitaan na si Saldico at si Diskaya at si Risa Araneta Marcos ay mga magkakasabwat. Yun ang naano dito kasi kahit na halimbawa, iano to ng BIR, pasubasta. Tawag ba, ipabidding. Bidding din ba tawag doon dito sa mga luxury car na yun? Bakit kaya hindi na lang kaya ito gibahin para mas maniwala kami? Hindi katulad nung ginawa ni Pangulong Duterte na pinadaanan sa truck, sa bako, yung mga luxury car. No? Yung dapat ginagawa dyan eh. Kasi pag nasa BIR yan, hindi naman sa pag-ano, pero lahat kasi kayang kontrolin ng administrasyong Marcos ngayon, kaya parang hindi ka panipaniwala. No? Parang hindi ka naniniwala masyado. Pero try natin, sige. Nasan yan? Sabi nila yan eh. By BOC personnel po. So, hindi totoo yung sinasabi ni Senator Jinggoy na nasa 80 daw. Hindi ko pa ako napapanood yung interview man o sinabi ko, di ko pa narinig yung sinabi po ng ating mabuting senador. Do-double check po namin sa LTO. Pero nagsabi po, kinausap ko po si Sir Curly Diskaya regarding dyan na naririnig daw nila na ganyan, may 80 cars po na sinasabi. Ang sabi po niya sa akin, tinanong ko, baka yung mga nabenta natin, attorney, na hindi pa nililipat sa pangalan ng buyer. So, logic dictates po, pag hindi pa po kasi nalipat sa pangalan ng buyer, kahit na binili na po, ang nakapangalan po ay yung former owner pa rin po. Kung sino yung registered owner po ng sasakyan. Ganun po yun. Yun po yung explanation ni Sir Curly Diskaya. Alright. Kasi marami daw po silang nabentang mga sasakyan na mga yung lumain na, binenta po nila. So ang duda po niya is yung hindi nilipat pa sa buyer yung po ng sasakyan. Opo. Kaya po siguro marami pong nakarehistro pa sa pangalan ng spouses Diskaya doon po sa database ng LTO. Opo, kompleto naman ho ba ng papeles ito pong itong 28 po na luxury vehicles, attorney? Yes po. Nagsalita na po ang SPG natin. Okay. Nagsalita na rin po si ating butihing commissioner, si Sir Ariel Nepomuceno ng BOC po na lahat naman po ay may papeles, may mga plaka, may chassis number, may motor vehicle number. Lahat po, accounted po lahat. Ngayon po, kung sa balita nga na baka magbayad ng mga taxes pa kung meron bang pagkukulang. Sabi po ng kliyente ko, kung meron pong taxes na pagkukulang, nakulang na, dapat po bayaran. Yun po sabi niya sa akin. Alright, opo. So kaya ito, lagi natin isipin na pag ang isang mayaman na tao, may karapatan siyang bilhin kung ano ang gusto niya. Hindi ko pinagtatakpan ng Diskaya, pero dito kasi, pwede kasing palabas nga lang din talaga to. Pwede rin talaga na ginigipit ang Diskaya para wag isumbong ang nasa likod ng mga kontraktor. Kasi hindi, kapag ikaw ay pangkaraniwan lang na kontraktor, di mo magagawa tong mga ganitong bagay. Diba? So baka lang talagang ginigipit ang Diskaya. Pwedeng ganito mangyari diyan eh. Ginigipit ang mga Diskaya para hindi nila isumbong kung sino yung nasa likod nila. Pwedeng ganun mangyari. Sinisiraan nila para in case na magsalita, sasabihin nila, fake news yan, sinungaling yan, nagtuturo yan, ito ganyan. Parang yung ginawa nila, parang yung ginawa nila kay, tawag dito, kay BP Sara, na, diba? Nung about doon sa, na tatanggalan siya ng confidential fund. Babawasan sila ng pondo, diba? Inunahan agad na etong mga Duterte, may ito ganyan. So, nung nagsalita na si Vice President Sara Duterte, na nakikita niyang kawalang yan,
Sa una-una sa Congress, yung budget ng Pilipinas na 2 tao lang ang humahawak, anong ginawa ng mga anti-Duterte? Diba sinasabi nila fake news, hindi daw totoo, gumaganti lang daw si BP Sara para daw malihis ang issue sa confidential fund. Kasi once na magsalita itong Diskaya, once na magsalita sila, once na magsabi to kung sino talaga yung nasa likod nila, sasabihin na naman dito na inililihis ng mga Diskaya yung issue papatungkol sa kanila. Pwedeng ganun mangyari at pwede rin talaga na totoong ito ay palabas lamang at si Diskaya, Saldico at Di Sara Neta Marcos ay magkakasabwat dito sa isyung to. Pwedeng ganun mangyari ha. Pwede tayo ay gumawa nanguhula. Sa few questions na lang, attorney, sa inilabas Yes, sir, naman Drew. po na ilbo, attorney Samaniego ng DOJ, 43 individuals po ito. Nasa bansa pa po ba ang mag-asawang Yan na. Diskaya, attorney? Opo, kausap ko lang sila po kahapon. Kausap ko po sila kahapon. Alright, so walang plano na, let's say, magpalamig-lamig ikaw. Wala namang ganun, ano po, attorney? Though may kinakarap pa siyempre sa Senate hearings pa, di ba? Handa po ang spouses Diskaya na harapin po ang anumang pagdinig na ipapatawag po ng Senado at ng House of Representatives. Bakit stop eh? Bawal nga stop si Diskaya daw mismo. Yun ang ano dyan ha. Yun ang utos ng senator. So dito naman tayo sa mga pahayag ni Mayor Magalong, no? So pakinggan nun natin ito. Lamang ko pala na February pa lang, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang impluensya nitong mga korap na politiko na to. Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila, pero hindi ho dapat tayo pumayag. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Especially in the fight against corruption, dahil napakalaki hong bagay ito sa amin. Dati-rati ho, kami ho sa mga kukunti lang ho sa amin ang nakikipaglaban. I remember when we started this in 2019, kukunti lang ang nakikinig at naniniwala. Mantala, nung dumating yung pandemya, pinumpisan hula natin uli noong 2021. And again, kukunti lang ho ang naniniwala. Sabi nga ho nung isang kaibigan ko, Senator, you know, Benji, the fight against corruption, when you look behind me, nobody is out there. Or when you look behind you, nobody is out there fighting with you. And true enough, we were subjected to massive character demolition and assassination. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pa lang, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas. Na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang impluensya nitong mga korap na politiko na to. Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila, pero hindi ho dapat tayo pumayag. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Kaya naman, ako'y natutuwa because this is an effort, for good governance at sa effort nato laban sa corruption, we're doing this for our young generation. At ako'y natutuwa dahil nakikita ko ngayon, ang mga kabataan ngayon ay gumagalaw. And I hope na dapat wag lang itong kampanya, itong krusada na ito, hindi dapat matapos lang ng 6 na buwan, 1 buwan, 1 taon. Dapat tuloy-tuloy po ito dapat. Hanggang tumino ang ating mga political leaders. Ganoon na rin po yung ating mga bureaucrats na nakipag-ugnayan. No, ito po'y, itong corruption na nangyayari po na ito po'y syndicated na, highly organized crime.
Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga kontraktor lang ang may sala. Hindi po yan. May sala ang kontraktor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura na proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka-sakim dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Tama. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Kaya dito sa Baguio, pinapayagan ko po ang social activism. Because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have fame, to have money. All you have to do is have that courage to change the world. And you are practically doing it now. And thanks to our young people. So I hope po na itong pakikipaglaban natin hindi lang ito matatapos lang ng ganito-ganito lang. I hope po na may translate po to sa isang sitwasyon na mamimili tayo ng leader. Yun. Dahil at the end of the day, ang problema ho sa Pilipino, hindi ho tayo manunong mamili ng mga leaders natin. Pinakitaan lang ho tayo ng pera, nasisira na ho yung diskarte natin. Tandaan ho ninyo, masarap ang pera. Yan ho yung battle cry ho ng mga korap na politiko. Napakasarap ng posisyon, napakasarap ng power, napakasarap ng pera. Huwag ho nating pabayaan na masisira ho yung ating mga moral values. Muntik na ho tayo rito sa Baguio. Huwag ho natin papayagan. Pero hindi lang ho Baguio ang ilalaban. Makikipaglaban lang ho tayo for Baguio only. Hindi ho dapat. Para sa buong bansa. Tama. Para ho sa buong bansa. So sa inyo pong lahat, sa ating mga kabataan, maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, ito yung kinaganda rin kay, kay Mayor Magalong, yung pagiging matapang niya. Soon, no? Talagang sana makita natin to bilang isang, ito yung mga ito yung mga kailangan natin sa Senado. O, yung mga tipong mga kandidato na hindi kayang bayaran. Kandidato na, alam mo yun, yung inuuna yung kapakanan ng iba kaysa sa pang sarili niya. Yan, isa yan sa nakikita ko dyan kay Mayor Magalong. Tsaka may bayag talaga. Oo, hindi yung katulad ng iba dyan, nasisimulan ngayon, bukas, tigil na. Oo, pag hindi pumatok yung ginagawa, tigil. Pag di napapansin masyado ng media, hindi napapansin masyado ng mga tao. Wag natin, ayoko ng hearing to, hindi ako dito, na-expose masyado. Konti lang may interesado dito sa sa issue na to. Ayoko dito, doon ako sa flood control. Para mapansin ako ng tao para sa darating na 2028. So yan, ibang-iba si Mayor Magalong sa isyong yan. No? So eto, panoorin ho natin ito. Etong na-discover yan ni Senator Ping Lacson na basahin natin yung title. Lacson, Yusek Cabral nagpapasingit umano sa DPWH budget. Nako po, panoorin natin to. May pasabog si Senador Ping Lacson, isang Yusek ng DPWH ang nasa likod umano ng mga insertion sa panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Ang tanong, aamin kaya ito? Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Naku po! Eto na nga. Maagang pagsingit sa budget ang peg ng isang opisyal ng DPWH. Yan si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang radio interview, ni-name drop kasi siya ni Senator Ping Lacson na tumawag umano sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto para humingi ng gustong isingit sa budget sa 2026. Pagkatapos ito ng midterm polls ngayong taon.
At dahil for transparency and good governance ang isinusulong ni Soto, tinanggihan niya raw ito. Tanong ni Lacson, ilang miyembro na kaya ng Kongreso ang pumatol sa insertion sa budget? Yan ang kaya ng magandang katanungan. Oo. Posibleng ito totoo at hindi. Posible lang din kasi ito ang nangyayari dito ay magiging goods si Soto. Kasi hindi niya tinanggap. At ang pinakamaganda rito, sino pa kaya yung mga napagbinggan ng mga singit-singit budget na to ng DPWH Secretary na si Cabral? Ayon sa senador, as early as January, nagsimula na ang budget call at natapos nitong Hunyo para maipasa sa Kongreso sa loob ng 30 days matapos ang sona ng Pangulo. Base sa directory ng DPWH, si Cabral ang kauna-unahang babaeng rank-and-file employee na naging USEC ng ahensya. Siya ang nakatoka sa infrastructure planning and programming, kabilang ang PPP projects ng DPWH. Ikinalungkot ni Lacson ang nangyari dahil posibleng mawalan daw ng saysay ang checks and balances ng proseso ng pagbabudget. Sa huling monitoring, wala pang sagot si Cabral sa Bilyonaryo News Channel tungkol dito. Una nang kinwestiyon ang role ni Cabral sa pag-oversee ng budget ng flood control projects. Sa 2025 proposed budget kasi, ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, hindi lalagpas sa 200 billion pesos ang halaga ng flood control projects, pero lumagpas ito sa mga 350 billion sa GAA. Depensa ni Cabral, hindi na raw kasama ang DPWH sa mga pagdagdag na ginagawa ng Kongreso matapos ang NEP o proposed budget. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po. Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Wala po. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin, na nalalaman mo na nangyayari ito. Kasunod nito, sa House of Representatives naman, binalaan na rin si Cabral ng contempt o detention matapos idiin ni Representative Romeo Acop ang tila budget changes sa 2026 ng District Engineering Office ng Antipolo. Para sa Agenda Week. Naku po, oo na. Pero ito, ang tanong dito, malamang sa malamang, wala na namang alam dito si Bunuan. Tsaka kung totoo man yung sinabi ni Senator Ping Lacson sa ginawa ni Soto at nito ni Cabral, dapat ilabas na lang ni Cabral kung sino yung mga congressman na nabigyan ng mga singit-singit budget. Oo. Maganda na ilabas niya yun para para tawag dito, hindi siya madiin dito kasi baka mamaya ang nangyayari kasi katulad niyan halimbawa, ang naiipit ngayon, 'di ba, kontraktor. So nasa dulo, nasa buntot, mababa. Sa DPWH, ang nasisisi nasa mababa na naman. Eto na naman si Cabral. Pero si Secretary Bunuan, wala. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakasuhan. Yan ang mahirap dyan, na puro lang nasa baba ang dedihado. Pero yung mga talagang ulo, absuelto. Tila negosyo na nga ng mga nakaupo sa gobyerno ang pangungontrata ng mga proyekto. Sa Batangas, mismong mayor ng Ibaan daw ang isa sa contractors sa lalawigan. Ang vice-alkalde naman, hawak ang isang electric company. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Mayor na, kontraktor pa. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, napag-alaman namin na ang nanalong mayor ng Ibaan, Batangas nitong 2025 elections, isa pala sa top contractors ng lalawigan mula 2016. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, si Mayor Jane Casas ang Authorized Managing Officer ng Jasmig Construction Corporation. 2016 nang ma-awardan ng 12 DPWH projects ang kumpanya sa Batangas na nagkakahalaga ng 288 million pesos. Umakyat ito ng 621.7 million pesos noong 2017 at nasa 1.2 billion pesos na noong 2018.
Sa 3 taong ito, nakaupong Vice Mayor ng Ibaan ng current Vice Mayor din ngayon na si Joy Salvame. 2019 nang maupong Mayor si Salvame at nanalong re-electionist hanggang 2025 elections bago sila magpasya ni Mayor Casas na magtandem sa halalan. Sa datos mula sa DPWH website, pinakamalalaking kontrata ang nahawakan ni Mayor Casas noong 2022 na umabot sa halos 2.3 billion pesos. Ang pinakamalaking proyekto niya noong taong ito, isang flyover sa Batangas City na nagkakahalaga ng 201 million pesos at construction ng flood control structures along Lawaya River na nagkakahalaga ng 144.7 million pesos. Ngayong 2025, nasa 15 projects ang hawak ng kumpanya ni Mayor Casas na aabot sa mahigit 1 billion pesos ayon sa datos ng DPWH. Sa kabuuan, aabot sa 13.3 billion pesos worth of public works contract sa Batangas. Biruin mo yan, ha? 13 billion pesos. Grabe, ang lupit. Tsaka ito, dapat magkaroon tayo ng batas na bawal tumakbo ang isang kontraktor sa kung anumang posisyon sa gobyerno. Dapat magkaroon yan parang sa hair follicle test. Magkakaroon muna ng hair follicle test pag ikaw ay pumasa, ikaw ay positive o ikaw ay negative. kung ikaw ay nakapagpa-hair follicle test na, pwede ka nang tumakbo kasi may parang palatuntunan. So dapat gawin din ito yung mga kontraktor, engineer, yan. Di kahit sabihin na natin kontraktor lang, bawal kang tumakbo. Bawal kang kung ikaw ay nakakuha or nakaano ka na ng project galing sa gobyerno, bawal ka dyan. Kasi dyan talaga nagmumula eh. Pagpasok mo, pagiging hindi ko sinasabing totoo na agad tong issue nila. Ito ay general opinion. Pangkalahatan. No? Pwede kasing mangyari katulad yan, di ba? Si Saldico, o congressman. Congressman na, kontraktor pa. Mas mapapadali sa kanya na makakuha ng project galing sa DPWH dahil congressman siya. Best friend pa sila ni Tamba. Diba? Ganun kabilis ang ng kalakaran. Ang nakubra ng kanyang kumpanya mula 2016 hanggang 2025, karamihan ay makikita sa ikalawa at ika-4 na distrito, kasama na ang millions worth of building and road projects sa Ibaan. Nadiskubre rin ng Billionaire News Channel na ang isang major electricity provider sa Ibaan, pagmamay-ari ng pamilya ni na Vice Mayor Salvame. Ayon sa official site ng kumpanya, mula 2010, lahat ng shares ng Ibaan Electric and Engineering Corporation ay ibinenta at itransfer sa Salvame family. 2014 nang baguhin ang pangalan nito bilang Ibaan Electric Corporation at 2016 naman nang mabigyan ito ng 25-year franchise to construct, operate and maintain electric, light, heat and power system sa bayan ng Ibaan. Pauna nang sinabi ng Commission on Elections na hindi po pwedeng mangontrata ang isang public official sa pamahalaan dahil sa conflict of interest. Ayon naman kay election lawyer attorney Alberto Agra, maaari namang maging government official ang isang kontratista as long as hindi mo ginagamit ang iyong posisyon para makakuha ng kontrata. Pero kung usapang wala yun, kalokohan na hindi nila gagamitin yun. Tignan mo, si Saldico, diba? Busog ang bulsa. Kadeza raw, mas maganda pa rin ang mag-divest mula sa iyong kumpanya para maiwasan ang conflict of interest. Pero kung nanalo ka na, baka kailangan ka mag-divest, kailangan ka mag-disclose, lalong-lalo na kung may conflict of interest. Yung mga batas natin sa accountability, anti-graft, at mga provisions ng batas Code of Professional Responsibility, kasi kasama yan pag naging public official ka na, therefore you're accountable. Kaya dyan papasok ang mga disclosures and divestment. Sinubukan namin kunin ng pahayag ni na Mayor Casas at Vice Mayor Salvame, pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Para sa No, eto na, panoorin na ho natin yung sabuatan ni Lisa Araneta Marcos at ni Diskaya at Saldico. So eto, panoorin niyo po. Pinasinungalingan ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Sara at Curly Diskaya na ang hindi natapos na proyekto sa Philippine Heritage Building sa Intramuros ay hindi nila kontrata.
Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na ang kontrata na binabanggit ni Attorney Cornelio Samaniego na abogado ng pamilya Diskaya ay hindi kapareho na pinatatrabaho o pinapatrabaho o kontrata na natapos Eto na. ng kontratista noong December Nagkakaturo-turo na. 2024. Malinaw na ginugulo lang ito ng pamilya Diskaya. Ang mga Diskaya ay voluntary na pumasok sa isang contract agreement noong January 2, 2025 kasama ang Public Works Department para sa nasabi na proyekto ng kanilang inireklamo. May contract price anya ito na mahigit 107 million. Dapat rin na matapos ito noong September 4. Ayan na. Oo. Sinungalingan Talagang na talagang tawag dito, nagkakalaglaga na. O ngayon, may inaamin unti-unti ang mga Diskaya mapatungkol kay Sara Neta Marcos, pero anong ginagawa, 'di ba? Sinasabi sinungaling. Susunod yan, fake news. Tapos eto na nga, hindi ako nagkamali kagaya ng sinabi ko kanina. Inililihis ang issue. 'Di ba? Anong sinabi ni Yussi Claire sa mga Diskaya? Hindi lang, ginugulo lang daw. Oh. What if, halimbawa, sabihin ng mga Diskaya na ang talagang nasa likod ho namin ay si Sara Neta Marcos. So ang gagawin ng administrasyon yan, sasabihin nila, fake news yan. Hindi yan totoo. Diba? Kaya nga yung sinasabi ko kanina na yung panggigipit dito sa mga kontraktor, hindi kaya baka ito ay isang strategy nila na para para kapag once na magsalita or may ilaglag itong mga Diskaya, talagang sasabihin nila na ito ay fake news lang kasi sangkot sila sa issue ng flood control. Pwede nilang palabasin na nagtuturo lang ang mga Diskaya. Yung sinasabi natin. Kaya nga dito hindi ko masyadong inaano ang mga kontraktor pero oo, kung halimbawa man na may kasalanan talaga sila, kailangan nilang managot. Pero hindi lang ang mga kontraktor, kundi kasama dyan ang DPWH, Congress, tsaka ang Malacanang. Hindi lang mga kontraktor. Kasi nakikita natin parang nakapokus lang Nakapokus lang yung target nila sa mga kontraktor na yun lang yung mga ipapakulong nila. At parang wala silang pananagutin ng mga congressman. Lalong-lalo na si Zaldico. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin etong sa buwatan